Sa automatic, hindi nyo naman kailangan apakan ng preno kung mag-shift kayo from drive to neutral or neutral to drive. Pero, mas ideal pa rin na naka-stop or naka-full stop ang ating sasakyan bago tayo magpalit-palit ng gear to avoid any issue. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive na naman tayong question na related sa automatic at yung tanong niya nga is kailangan daw bang umapak sa preno kung siya ay mag-shift from drive to neutral or neutral to drive. Technically mga paps hindi naman kayo required umapak ng preno or wala namang locking mechanism yan. Kasi ang may locking mechanism lang is yung park. So hindi mo matatanggal yan sa park kung hindi ka aapak ng preno. Pero pag nakalagpas na kayo sa park, yung from reverse to neutral, neutral to drive, o pabalik man, hindi na kayo i-required na umapak ng preno. So wala siyang locking mechanism. Pero ito yung recommendation ko doon sa mga sabihin na nating nag-aaral pa lang o gustong matuto sa automatic na kotse, as much as possible pag kayo ay maglilipat-lipat ng gear sa automatic, sana naka full stop ang inyong sasakyan. So nakahinto talaga siya, or yun nga, nakaapak kayo sa preno. So ang idea kasi dyan, halimbawa umaandar kayo, okay, umaandar kayo, then pwede bang ilipat sa neutral na hindi nyo na kailangan bang umapak ng preno? Hindi, malilipat nyo yan. Okay, malilipat nyo yan. Ang problema dyan, mawawalan kayo ng power. Okay, or ito pag umaandar kayo at dilipat nyo sa neutral, lalo na sa pababa, pwedeng mas lalong bumilis yung sasakyan ninyo. So yun yung medyo scenario dyan So kung sakali halimbawa umaandar kayo pababa, tinanggal ninyo yung drive, nilagay nyo sa neutral, may possibility lalong bumilis yun. Kasi yung ating gulong o yung ating transmission magpi-free wheel na yan. So hindi na siya connected sa ating makina. So kung ano yung bulusok, yun talaga yun. So kasi ang makina natin, meron din tinatawag na engine brake yan. So siya rin yung pumipigil para bumilis yung sasakyan natin, lalo na sa mga pababa. So ang pinaka-idea dito is safe ba yun? Technically hindi. Siguro kung naman kayo, nag-exam kayo sa LTO, di ba? Hindi naman meron doon tanong na pwede bang mag-neutral sa pababa. As far as I know, meron yatang tanong na ganun di ba hindi mali ang sagot pag nilagay mo pwede or pwedeng in-neutral, mali yun. Kasi kailangan kahit pababa yung sasakyan natin, mas recommended pa rin na nasa drive yan. Okay? So pag umaandar yung sasakyan natin, hindi recommended na mag-neutral tayo. Kasi ito ang neutral sa akin personally, ang use lang ng neutral is kung for example, hindi naman ako bababa ng sasakyan, tapos i-stop naman ako ng sandali lang. Okay, alert naman ako sa pagdadrive. So pwede kong ilagay sa neutral, then i-apply yung handbrake para makapagpahinga naman yung aking paa. So commonly ginagawa ko lang to kung nasa mga traffic light lang ako. Yan. Kasi mga ilang segundo lang naman yon or ilang minuto lang naman yon. Okay? So doon naman sa tanong na neutral to drive, okay lang bang ilagay? Technically yes, pwede rin naman. Pwede rin naman yon. Kumbaga, hindi mo naman kailangan apakan na yung preno kung gusto mo. Although yun nga, still, I highly recommend every time na tayo ay mag-shift ng gear, mas ideal na nakahinto talaga or naka full stop tayo. Especially halimbawa, parang tipong dadaan ka lang sa neutral. Kasi yung halimbawa umaandar pa yung sasakyan ninyo, dahil nga wala naman locking mechanism, pinasok mo kagad sa neutral, tapos inilagay mo sa reverse, gagaragalan transmission mo niyan. Or pwede namang walang maging reaction. Okay? So, halimbawa, umaatras pa yung sasakyan mo, pinasok mo naman yung drive, kasi dadaanin mo lang yung neutral.
pwede ring gumargal yung yung transmission ninyo or magkaroon ng parang biglaang engine brake. So hindi maganda yan sa ating mga makina, no? Sa ating transmission, yung mga biglaan. As much as possible kasi, ang movement ng ating makina dapat smoothly lang yan. Hindi siya dapat binibigla. Kumbaga, dahan-dahan na, kumbaga sa pagpapabilis, dahan-dahan na pinabibilis. Hindi siya yung tipong parang racing. May tendency mabilis masira ang sasakyan ninyo kung ganyan kayong klase ng driver. So, para sa akin, as much as possible, full stop. Okay? Nakaapak tayo sa preno, i-full stop natin, tsaka natin ilipat-lipat ng cambio. Yan, halimbawa, magpapa-U-turn tayo sa isang kalsada na maliit, atras abante, bago nyo ipasok yung, nakadrive kayo, syempre, papasok ninyo yung reverse ninyo, dapat naka-full stop lagi tayo. Kaya nga meron yung pagitan na neutral para at least, di ba, meron pa tayong hindi agad-agad na from reverse to drive. Hindi ganoon Kumbaga meron pa siyang parang kumbaga sa may dinadaanan pang isang ruling. Parang ganoon. So yun yung yun yung isang ko sa inyo full stop every time na magpapalit tayo. Walang problema kung hindi kayo umapak sa preno, pero siguraduhin niyo lang na naka-full stop kayo. Yun yung pinaka suggestion ko sa inyo. Kasi ito yung neutral kasi ginagamit lang yan. Yun, isa pang gamit ng neutral is halimbawa magre-repair. So, kailangan itulak yung sasakyan. Although pwedeng itulak kahit nasa drive yan, pero mas okay pa rin na nasa neutral. O halimbawa naman, i-check yung bearing, papaikutin. Kasi pag yan ay nasa park, nakalock yan. So, hindi mo madaling maiikot yan. O hindi yan naiikot. So, kailangan mo siyang ilagay sa neutral para maitulak mo yan o para maiikot mo. So, yun yung isa pang purpose ng neutral. Kumbaga, aside sa pag nag-drive ka, makapagpahinga ka, okay? Para din sakaling sa mga repair, okay, kailangan itulak, pwede mong ilagay yan sa neutral para wala kayong problema dyan. So yun, again walang problema kahit tumatakbo kayo, i-neutral ninyo. Pero ito suggestion ko na lang din, kung tumatakbo kayo ng mabilis, okay, mabilis, matulin, tapos nasa drive kayo, accidentally na-put nyo sa neutral, I suggest wag nyo agad-agad ibabalik yan sa drive. Okay? Kumbaga as much as possible, nasa control speed lang din kayo. Okay? Wag masyadong matulin. Although ito may mga kotse na maganda naman talaga yung safety features niya related sa dyan, pero may mga kotse rin kasi na pwedeng magkaroon kayo ng experience dyan na sudden engine brake. So for the more safer, mas okay kung accidentally maigilid nyo yung sasakyan ninyo ng safe at kumbaga nasa control speed kayo bago nyo ipasok yung drive ulit. Yan, para at least safe na safe yung inyong sasakyan, safe yung inyong makina, yung inyong transmission, at safe din kayo as a person, as a driver. Kasi baka mamaya maka-experience kayo ng biglang engine brake pagpasok ng cambio. Although yun nga, sabi ko may mga matatalino naman na yung mga automatic ngayon and hindi naman sila nagkakaroon ng mga ganyang mistake, pero may mga pagkakataon pa rin na pwede kayong maka-experience ng engine brake dyan at baka mabigla kayong sumubsob. So dapat nasa control speed, o sana nga kung maaari nga bago nyo ipasok sana sa drive ulit, mabagal na nasa 10 kph na lang kayo para safe na safe kayo. Yan. So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards automatic. Yan, ito yung mga gusto kong sinasagot sa ngayon, kasi gusto ko yung mga nag-aaral ng automatic bago mag-driving school o bago mag-aral talaga, ang dami na nilang alam. Kumbaga, alam na nila yung tamang rules sa pagdadrive ng automatic. Kumbaga, hindi na sila magugulat na may mga ganito palang rules, para mas maging safe, mas maproteksyonan natin yung ating sasakyan. So, kung nagustuhan nyo yung video, you can share this video, you can comment your question. Kung meron kayong suggestion, i-comment nyo. Try natin. Baka magawa natin ng content sa susunod.